User. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better! Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito! Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to Exciting time mga katropa, ganap na pong 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balita, Puerto Princesa City Police Office nanawagan ng responsableng pagbabahagi ng mga impormasyon may kaugnayan sa pamamaril na ikinasawi ni Infante. Puerto Princesa Manager Rascal inialis na sa pwesto. Mga bata nakuhanan ng video ang buhaya sa barangay Siksikan. Sa balitang regional, 2 Indian timbog sa 233.2 milyon pesos na cocaine sa Laguna. Sa atin naman po nga balita nga national, COMELEC natapos na ang pag-imprenta sa mahigit sa 252,000 na balota para yan sa special election sa Antipolo. Sa balitang international, malawakang protesta ay kinasa ng mga estudyante sa Iran. Unang rally mula sa madugong crackdown. At sa atin naman po nga balita nga showbiz, baby monkey sa Tokyo Zoo viral dahil sa kanyang stuffed orangutan companion. Sa balitang sports, Barrios didepensahan ang WBC title versus Ryan Garcia. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa! Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Pebrero, taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan ni pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay
napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang bukas. Sa balitang lokal, inalis na po sa pwesto si Muhammad Naga S. Rascal bilang Civil Aviation Area Manager ng Area Center 4 ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at inilipat sa Office of the Deputy Director General for Operations. Batay po yan sa Authority Number 070-2026 at 071-2026 na pirmado ni CAAP Philippines Director General Lieutenant General Raul Del Rosario, retired. Epektibo ang kautosan noong Pebrero 21 taong kasalukuyan. Pinalitan si Rascal ni Glenn Tripulca, ang kasalukuyang Civil Aviation Area Manager ng Area Center 3 na siyang hawak ngayon sa pamamahala ng CAAP Area Center 4 sa lungsod ng Puerto Princesa. Maliban kay Rascal, ilan pang opisyal ng CAAP Area Center 4 lungsod ng Puerto Princesa ang inilipat din sa ibang tanggapan. Sa pahayag ng ahensya, isinagawa ang mga pagbabago para dimuno sa kapakanan ng serbisyo at upang matiyak ang tuloy-tuloy at epektibong operasyon ng CAAP Philippines. Express. Balita sa umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan handog naman po sa inyo yan ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang maipanumbali kasama ayon sa paningin ang inyo pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin. Aprobado ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po ninyo mga katropa sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang bukas. Samantala, nananawagan ng Puerto Princesa City Police Office or PPCPO sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril na ikinasawi ng isang individual na kinilalang si Infante sa Barangay San Pedro. Ayon sa PPCPO, mahalagang iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikado at maling impormasyon sa social media upang hindi makasagabal sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Matatandaan, naganap ang insidente sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City kung saan nasawi si Infante matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin at ang motibo sa krimen. Hinimok din ng pulisya ang sino mga may impormasyon kaugnay sa insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makatulong sa agarang paglutas ng kaso. Tiniyak ng PPCPO na ginagawa nila ang lahat ng hakbang upang mabigyan ng hustisya ang biktima at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lungsod. Express. Balita sa umaga. Balitang bukas. Samantala, sa iba pang balitang lokal, nakuhanan ng video ng ilang kabataan ng isang buhaya sa Purok Bakawa na Barangay Siksikan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Biyernes ng hapon, Pebrero 20, 2026. Ayon sa mga kabataang nakakita, napansin nila ang buhaya matapos itong masinaga ng araw sa bahagi ng Bakawan. Agad umano nilang kinuhaan ng video ang naturang hayop habang ito ay nasa gilid ng tubig. Batay sa kanilang salaysay, tumagal di muna ng halos 10 minuto ang pananatili ng buhaya sa lugar bago itutuloy ang lumubog sa ilog. Kaagad namang ipinaalam ng mga kabataan sa kanilang ama ang kanilang namataan upang mabigyan babala ang iba pang residente sa naturang lugar. Wala pang inilalabas sa pahayag ang mga otoridad kaugnay sa insidente habang
Pinaypayuhan naman ng publiko na maging maingat at iwasan ang paglapit sa lugar. Express Balita sa Umaga. Ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold. Marami na po itong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangostina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Isang concerned citizen ang nakuha ng video ang isang lalaki sa kahabaan ng Rizal Avenue, Puerto Princesa City na umunay gumagawa ng kahinahinang kilos sa pampublikong lugar. Sa kumakalat na video, makikita ang lalaki habang nakatayo sa gilid ng kalsada at gumagawa ng galaw na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. May ilang nagtanong kung simpleng pagkamot lamang ba ang ginagawa nito o isang hindi angkop na kilos sa pampublikong lugar. Wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad kaugnay sa insidente, kabilang ang verifikasyon sa eksaktong nangyari at pagkakakilanlan ng lalaki sa video. Pinaalalahanan ng publiko na kung may paglabag naganap, hinihikayat ang mga nakasaksi na iulat ito sa kinaukulang tanggapan upang maimbestigahan ng maayos ang insidente. Express Balita sa Umaga. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Sunshine Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag-Sunshine Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kabayan, mga katropa, 21 minutos makalipas na po ang alas 6 ng umaga. Karagdagang mga balitang lokal pa rin po tayo mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita mula kay katropang Mike Escote. Ito na po si Nara Vice Mayor Jojo Gastanes, umaasang makakamit agad ang hustisya sa pinaslang na ka-up employee. Katropa natin sa balita, Mike Escote. Report. Dumalaw at nagbigay pugay si Nara Vice Mayor Jojo Gastanes sa puro ng pinaslang na kawani ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa Puerto Princesa na si Juan Infante. Personal na kinakaramayang vice-alkalde sa naulilang pamilya ng biktima at ipinahayag ang kanya paikisa sa kanilang pagdadalamhati. Sa kanyang social media post, sinabi ni Gastanes na labis niyang ikinalulungkot ang naganap na krimen sa lungsod ng Puerto Princesa. Anya, umasa siya makakamit ng pamilya ang hustisya sa lalong madaling panahon. Samantala, mariing panawagan ng pamilya at ng komunidad ang agarang pagbibigay ng hustisya para kay Infante at ang pagpapatigil sa karahasan sa lungsod. Patuloy naman ay sinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Patuloy na palakasin ang resistensya sa tulong ng Santon Vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, construction worker nahaharap sa kasong murder matapos maaresto sa bayan ng Corona. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Arestado ng pulisya Coron ang isang construction worker sa Sitio Umaya, Barangay Guadalupe ng Coron, Palawan, kamakailan lamang. Ayon sa ulat ng pulisya, naharap sa kasong murder ang suspect na nakilalang si alias Oni, 49 na taong gulang, may kinakasama, isang construction worker at residente sa nabanggit na lugar. Anya, nahuli ang suspect sa tulong ng isang concerned citizen na tumawag sa 911 hotline ng pulisya Coron na agad namang inaksyonan sa panguna ni Police Captain Mark R.G. Sige. Sa ulat, naganap ang insidente ng pagpatay sa biktima na nakilalang si alias Neil, 66 na taong gulang na residente sa nabanggit na lugar. Kasalukuyang nasa piitan ng pulisya Coron ang suspect para sa tamang disposisyon.
Mga katropa, ang giling uminom ng Santon Vitamin C upang may laban ang ating katawan sa anumang sakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, isang top-down naman na nag-overtake ng alanganin nauwi sa aksidente dyan sa bayan ng Nara, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Nauwi kamakailan sa aksidente ang ginawang pag-overtake pakaliwa ng isang top-down habang may sumusunod sa kanya na isa rin top-down sa bahagi ng barangay Armaywan, Nara, Palawan na kung saan ayon kay Alas Tuto na siyang may upload sa social media, nag-overtake umano ang top-down sa bahagi ng tulay sa Armaywan, subalit sakto namang may papalapit na pampasayarong shuttle van kung kaya't dito na naganap ang aksidente. Samantala, maswerte namang walang mga pinsala raw ang mga driver ng top-down habang gasgas lang rin ang sinapit ng shuttle van. Kaugnay nito, siya na kung impormasyon ng news team ay nagkaroon na lamang ng pag-uusap ang magkabilaang panig sa barangay hinggil sa insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape dahil ito mayroong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay sa 2 Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, pagpapatupad ng 7 milyong pisong pondo para sa Barangay Road Maintenance Program sa bayan ng Brooks Point, inilahad ng Municipal Engineering Office. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Ibinahagi ng Municipal Engineering Office sa bayan ng Brooks Point, Palawan ang matagumpay na pagpapatupad at pagsasaayos ng 2025 Barangay Road Maintenance Program sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ayon sa nasabing tanggapan, may kabuhang pondo ito na 7,200,000 ang nagamit mula sa Refer in Maintenance Infrastructure Assets. Base pa rito na merong 114.44% accomplishment report ang kanilang naisumiti at ito ay sa 18 barangay sa bayan ng Brooks Point. Dahil rito ang mga daan na mahihirap ay ayos at nabigyan ng solusyon sa ilalim na rin ang proyektong nagbibigay ng maayos na serbisyo sa taong bayan. Maliban rito ay may ilan pang proyekto ang Municipal Engineering Office sa bayan ng Brooks Point, Palawan na nakabase pa sa pangangailangan ng taong bayan. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Sopa. May kakayahang paputin ng inyong mga balat. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkapa. Santon Sopa, bibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, panukalang ordinansa ni BC Mayor Jimbo Maristela na 20% discount para sa real property taxes ng mga productive agricultural land suportado ng City Agriculturist Office. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Report. Suportado ng City Agriculture Office ang panukalang ordinansa ni Vice Mayor Jimbo Maristela na magbibigay ng 20% discount sa real property taxes sa mga productive agricultural land, canneries at warehouse na gagamitin for agricultural purposes. Ito ang naging payag ni Assistant City Agriculturist Inera Toybio sa pagharap dito sa pagpupulong ng Committee on Ways and Means. Aniya malaki may tutulong nito sa mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Puerto Princesa dahil ang magbubukas ito ng panibagong trabaho at oportunidad para sa lahat. Samantala, makakatulong rin ito sa mga dumadaming investor at lubos ang agricultural sectors. Yan ang balita natin sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape, dahil ito merong masangkap na magkakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Samantala, ama patay sa saksak ng sariling anak sa Ilocos Sur. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Report.
Patay ang isang 59 anyos na magsasaka matapos umanong saksakin ng sarili niyang 29 anyos na anak habang mahimbing na natutulog sa loob ng kanilang bahay sa bayan ng Lidida, Ilocos Sur nitong Huwebes ng gabi. Sa inisyal na investigasyon, natutulog ang biktima nang bigla umanong kumuha ng kitchen knife ang suspect mula sa kusina at walang babalang sinaksak ang ama sa bahagi ng tiyan. Agad ay sinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician dahil sa tinamong malalim na sugat. Matapos ang insidente, sinuko ng tiyuhin ng suspect sa mga otoridad kasama ang ginamit na kitchen knife na may kabuang haba na tinatayang 32 pulgada kabilang ang hawakan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong parricide habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo sa krimen. Yan ang balitang atin sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kapag kape ka na gumanda ka pa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Bem Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang regional pa rin. Nakapuntos naman ang mga otoridad kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang negosyanteng Indian nationals na nakumpiskahan ng 233.2 milyong pisong halaga ng cocaine sa isinagawang bypass operation sa Villa de Calamba, Barangay La Mesa sa Calamba City, lalawigan ng Laguna nito pong araw ng Sabado. Kinilala ang mga nasa koteng suspek na si alias Ali, 30 anyos, at alias 56, 32 anyos. Sa report, sinalakay ng pinagsanib na elemento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA National Capital Region, Southern District Office, katuwang ang Laguna Provincial Police Office at Regional Special Enforcement Team ng Calamba City Police. Isang undercover agent ang nakipag-deal sa mga suspect na bibili naman ng cocaine na nagresulta sa pagkakabitag sa mga suspect sa aktong iniaabot ang droga sa naturang operatiba na nagsilbing hudyat upang sila ay dakpin. Nasamsam din mula sa mga suspect ang isang paper bag na ginamit na container sa bypass, isang smartphone at kanilang mga pasaporte, gayon din ang budol money. Express Balita sa Umaga. Samantala, patuloy ang pagluwal ng laba ng Bulkang Mayon sa Albay na dumaloy sa mga dalisdis ng naturang bulkan. Partikular sa may bahagi po ng Basud na may 3.8 kilometro, gayon din sa Bonga na may 1.6 na kilometro at sa Misigiles na may 1.3 kilometro sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs, ang bulkan ay nagtala rin ng 4 na volcanic earthquakes at 407 rockfall events at 4 na pyroclastic density current signals o USON. Nakikita rin ang crater glow sa bunganga ng bulkan at nagluwa ng 3,739 na tonelada ng asupre at nagkaroon ng katamtamang pagsingaw na napadpad sa kanluran timog at pamamaga ng bulkan. Ang Bulkan Mayon ay nananatiling nasa ilalim ng Alert Level 3 na ang ibig sabihin may mataas itong aktibidad. Express Balita sa Umaga. Samantala, natapos na ng Commission on Elections ang pag-implementa ng mga opisyal na baluta para sa nakatakdang special election sa Marso 14 sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Tinatayang aabot sa kabuuang 252,793 na balota ang naimprinta ng komisyon. Isinagawa ang pag-imprinta sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City. Nagsimula ang test printing alas 8 ng umaga. Sinundan ito ng opisyal na pag-imprinta ng mga balota at accountable forms bandang alas 9 ng umaga.
Nauna nang sinabi ng poll body na target nitong matapos ang produksyon sa loob lamang ng isang araw upang matiyak ang maagap na distribusyon ng mga eleksyon materials. Ang special election ay tinakda upang punan ang nabakanting pwesto sa ikalawang distrito ng Antipolo matapos ang pagpanaw ni Representative Romeo Acop. Tinatayang lalampas sa 6 million pesos ang gasto sa pag-imprinta ng mga balota para sa special polls ayon sa naunang projection ng COMELEC. Ang campaign period para sa special election ay tatagal hanggang Marso 12. Express Balita sa Umaga. Balita Nasional. Karagdagang balita nga national pa rin. Matapos bumagsak sa deflation noong Desyembre, muling bumalik sa positibong antas ang inflation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nagtala ng 1.3% noong Enero taong kasalukuyan. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistic Authority o PSA na inilabas noong Pebrero 13, bumawi ang presyo mula sa negative 1.0% na naitala noong Disyembre. Napangunahing dulot mo ng pagtaas ang presyo ng pagkain. Tinataya namang 56% ng kabuang pagtaas ay nagmula sa food and non-alcoholic beverages. Nakitaan rin ng pagtaas ang presyo ng isda, prutas, mantika at iba pang produktong pagkain. Bagamat mas mababa pa rin ang presyo ng bigas kumpara noong nakarang taon, bumagal na ang pagbaba nito kaya't nakadagdag sa pagtaas ng inflation. Sa kabilang banda, may ilang produktong bumaba ang presyo. Nasa negatibong growth ang karne, habang bumaba rin ang presyo ng gatas at itlog. Patuloy ding bumaba ang presyo ng asukal at mais. Paliwanag naman ng PSA na ang katamtamang inflation ay maaaring senyales ng magandang ekonomiya basta't nananatili ito sa kontroladong antas. Karaniwang itinuturing ng mga policy maker na ang ideal ay 2 hanggang 4% inflation bond. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Nagsagawa ng mga anti-government protest ang mga estudyante sa ilang universidad sa Iran noong Sabado. Ang unang malakihang rally mula noong nakaraang buwan nang ipinatupad ng pamahalaan ang marahas na crackdown sa mga mamamayan. Ayon sa ulat, daan-daang mga estudyante sa Sharif University of Technology ang nagmarcha habang sinisimulan ang bagong semestre. Naiulat din ang kaparehong kilos protesta sa lungsod ng Mashhad. Ang mga nagprotesta ay nag-alay pugay sa libu-libong namatay sa mga nakaraang nationwide protest na maalalang hinarang ng pamahalaan. Marami rin sa kanila ang nanawagan sa ilang mga estudyante na magsagawa ng mga kilos protesta ngayong araw noong kahapon. Kasabay nito, una nang nagbigay pahiwatig ang Estados Unidos matapos mamataan ang presensya ng militar malapit sa karagatan ng Iran. At sinabi ni US President Donald Trump na handa siyang mag-utos ng military strike. Matatanda ang matagal ng pinaghihinalaan ng US at mga European allies na posibleng nagtatangkang gumawa ng nuclear weapon ang Iran, na maraming itinanggi ng pamahalaan ng Iran. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Karagdagang balita nga international pa rin po mga katropa. Itinaas naman ni US President Donald Trump sa 15% ang global duty sa mga inaangkat na produkto mula sa Estados Unidos. Isang araw matapos ideklarang illegal ng US Supreme Court ang malaking bahagi ng kanyang tariff program. Nauna nang inansyon ni Trump ang 10% na taripa matapos ang desisyon ng korte. Dagdag pa niya, sa mga susunod na buwan ay maghahanap ang kanyang administrasyon ng iba pang legally permissible na paraan upang magpatupad ng karagdagang taripa. Ayon naman sa White House, pansamantala lamang ang bagong 15% duty at maaari itong ipatupad hanggang sa 150 araw.
Ang hakbang ay pinakabagong yugto sa pabago-bagong patakaran sa taripa ng Administrasyong Trump, kung saan ilang beses nang itinakda, binago o binawi ang iba't ibang antas ng buwis sa mga produktong inaangkat mula sa Amerika sa nakalipas na taon. Mariing tinuligsa ni Trump ang desisyon at sinabing siya ay na-ashamed sa ilang miyembro ng korte kahit di mo dalawa sa mga maestrado ay siya mismo ang nagtalaga. Express Balita sa Umaga. Oras natin mga kabayan, mga katropa, alas 1:39 na po ng umaga. XFM Weather Update. Weather Update. Alamin po muna natin ang magiging tayan ng panahon ngayon pong araw ng Lunes. At mula po sa DOST Pag-asa, makakasama po natin si Ginoong Alzar Aurelio. Magandang umaga, narito ang ating weather update sa araw ng Monday, February 23, 2026. Ang shear line ay kasalukuyan naapektuhan ang silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Samantala, yung amihan, kasalukuyan mahinang epekto nito kung saan naapektuhan ang nalabing bahagi ng Luzon. At yung easterlies, ito yung mainit na hangin na kung saan nagdadala ito ng malinsangan na panahon. Kung saan naapektuhan ang malaking bahagi ng Mindanao. At sa mga oras ito, wala po tayo na monitor o binabantayang bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa susunod ng 2 hanggang 3 araw, itong mahinang amihan ay patuloy na hihina ito. Kaya bukas, inaasahan po nating walang amihan na makakapekto sa ating bansa. Samantala, yung easterlies ay inaasahan po natin na magpapatuloy ang makakapekto sa ating bansa. At sa susunod ng mga araw, wala tayong inaasahang LPA o bagyo na makakapekto sa ating bansa. Alabing bahagi ng ating bansa. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas at kasama na rin ang buong Mindanao. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Wala tayong galing ngayong araw, ibig sabihin wala tayong inaasahang matataas ng alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin na mabalak pumalahot sa ating karagatan, huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na nabubuo sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sisikat sa ganap na 6:16 ng umaga. Ang araw lulubog naman mamayang 6:03 ng hapon. Viral ngayon sa buong mundo ang isang Japanese macaque na pinapangalan ng Punch-kun o Punch sa Ichikawa City Zoo dahil sa kanyang companion na isang stuffed orangutan. Napag-alaman na inabando na ng ina nito ang unggoy na isinilang 7 buwan na ang nakalipas. Kaya't agad na inaksyonan ng mga zookeeper ang kanyang sitwasyon. Ani zookeeper Kusuki Shikano, karaniwan sa mga Japanese baby macaque na dumidikit pa sa kanilang ina para sa kanilang seguridad at pangangailangan, kaya't iminungkahi ng mga ito na bigyan ng companion ang alagang baby monkey. Sinubukan pa nga ng mga zookeeper ang iba't ibang pagpapalit ng stuffed companion ng unggoy, kabilang ang rolled up towels at iba't ibang stuffed animals, bago napili ang orange at bagged eye na orangutan na binibenta ng Swedish furniture brand. Express Balita sa Umaga. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa atin naman pong balitang pampalakasan, nakatakdang depensahan ni Mario Barrios ang kanyang World Boxing Council o WBC welterweight champion belt
Sabado, araw sa Amerika, laban sa social media personality na si Ryan Garcia. Haharapin ni Barrios si Garcia na isa rin sa itinuturing na talentadong boksingero, ngunit naging kontrobersyal sa nakalipas sa 3 taon dahil sa suspension o kaso at iba pang issue. Bagamat siya ang kampiyon, itinuturing ng underdog itong si Barrios laban kay Garcia. Sa edad na 27, sinasabing papasok pa lamang sa prime si Garcia at ang panalo laban kay Barrios ay magbibigay sa kanya ng WBC belt at posibleng makapagpabago pa sa imahe niya matapos ang sunod-sunod na kontrobersya. Oras, mga kababayan, mga katropa, 44 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa 20 po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio apps sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Mga katropa, mga kababayan, maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas! Express, balita sa umaga.